ang lahat. Jesus Nazareno, aming pagpapuri, alay namin sa'yo. Hindi ang nagangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Yesu Kristo, maghahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Sabay-sabay, Viva Poong Jesus Nazareno, ang nagpapuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, isinilang sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Matapos ang traslasyon ngayong Biyernes ng Enero, huling Biyernes ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, pasalubungan natin ng palakpakan ang Poong Jesus Nazareno. Kasama po natin sa pagdiriwang ang lahat ng mga deboto sa iba't ibang panig ng mundo at kasama din po natin si Father Nathaniel Duran ng Marian Missionaries mula sa Diocese of Balanga. Kaisa ng lahat nating mga deboto, ng lahat nating mga intensyon ng pasasalamat at kahilingan, kagalingan ng mga may sakit, tagumpay ng lahat nating mga plano at pangarap sa buong taon, ipagkatiwala rin natin sa Diyos maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang Kanyang lubos na kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang pagsilang ni Jesus na aming manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang pagpatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatutuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatutuo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos. At iyon ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya nang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit, mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan
ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang inamon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitungin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitungin sa kanya, ito'y nagpatirapa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay na wala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Salamat po, Father Duran, sa pagbasa ng Ebanghelyo para sa ating lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magbalik sa Quiapo ngayong Biyernes upang muling sariwain at bigyang buhay ang ating debosyon at pamamanata sa Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Akala ko po'y knockdown na tayong lahat dahil kahapon. I was expecting na kakaunti ang magsisimba dahil nagsimba na sila kahapon. But I was proven wrong. Marami pa rin ho tayo ngayon at walang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Palakpakan po natin siya. Ngayon po ay huling Biyernes ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, Christmas season. Di nyo na mapansin, Christmas pa pala. Kaya hindi pa nga ho tayo nagtatanggal ng mga decoration eh. Wala man hong ilaw, pero nandyan pa rin sila. At sa liturhiya ng simbahan, Paskong Pasko pa rin hanggang sa darating na Sabado. Although sa Pilipinas,
medyo meron ho tayong konting pagsisikap na ang Pasko ay ipagpatuloy hanggang sa kapistahan ng Santo Niño. Meron ho tayong ganong kaisipan at kasanayan na Christmas season extends up to the feast of the Santo Niño dahil siya rin naman ang sanggol na isinilang sa mundo na siyang ipagdiriwang ho natin sa 3 linggo. Pero medyo over na ata, no? Mahaba na masyado. Besides, masundin ho natin ang turo ng liturhiya na ang Pasko ay magtatapos sa Sabado. Kaya sulitin ho natin ang mga huling araw ng Pasko. Baka malimutan na ho natin ang tono ng mga Christmas songs. Kanina nga ho, nagmisa ako sa eskwela, sa Malvar Elementary School. Tinatanong ko yung mga bata, ano yung ating communion hymn? Hindi nila masagot. Actually nga ako nagkamali eh. Sabi ko, it starts with letter S and N. Kaya pala walang sumasagot. Kasi buong akala ko, Silent Night. Yung pala, Oh Holy Night. Kayo, naririnig niyo pa ba? Familiar pa ba sa inyo ang Oh Holy Night, Silent Night? Kaya ho, sa mga huling araw ng Kapaskuhan, itong mula ngayon hanggang sa Sabado, muli ho nating paalingaw-ngawin ang mga musika ng Kapaskuhan na nagpagpapaalala sa atin na ang Diyos, na si Jesus, ay nagkatawang tao at siya ay walang iba kundi ang ating pong Jesus Nazareno. Meron hong bahagi sa Ebanghelyo na kadalasan ay hindi nabibigyang pansin. Maiksi lang, kaya siguro taken for granted, ngunit bibigyan natin ng atensyon. Ano po yon? Sa pagtatapos ng Ebanghelyo, nabanggit, at si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin. Take note, merong pong adverb, lagi. Father, parang English 101 na naman to. May adverb, may verb. O, may lagi. At ano yung kanyang dinidescribe? Yung pagpunta ng Panginoon, the verb, na palagi. Hindi lang isa, di lang dalawa, kundi pag sinabi hong palagi, kanunay, palagi, always, madalas. No? Madalas. At ito ang lagi nating maririnig mula ngayon hanggang sa bago magkwaresma na ang Panginoon tatapusin ng maghapon sa pananalangin at buong magdamag siyang nananalangin sa ilang na pook upang sa pagsisimula ng bawat araw ng pagmimisyon, pangangaral, pagpapagaling at pagtuturo, ang lakas mula sa Panginoon, sa Diyos Ama, ang siyang ibabahagi niya sa iba. Now, maganda ho natin itong pagnilayan ngayong kasi simula pa lang ng taon at katatapos pa lang po ng traslasyon. Sa anong paraan? Yun hong pagpunta ng palagi. At ikatlo, pananalangin. Pagpunta, ang palagi, at ang ikatlo, ang pananalangin. Marami ho tayong gustong tahakin sa taong ito. May gustong mag-abroad, may nangangarap makabalik sa pagbabarko, meron tayong mga pinapangarap na matupad, plano, balak, at sana sa lahat nating gustong tahakin at mapangarap, matupad ngayong bagong taon, nagsisimula pa nga lang, huwag tayong makalimot na laging bumalik sa ating pinanggalingan ang Panginoon. May kasabihan ho tayo mga Pilipino, huwag kakalimutan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, anong kasunod? Alam niyo yan. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Tiyak marami ho tayong gustong mapuntahan. Tiyak marami tayong gustong maabot. Marami tayong gustong marating. At
magawa. Ngunit ang lahat ng ito'y baliwala. Di natin mararating, di matutupad kung hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Halos lahat po tayo dumadaan sa Quiapo. Naalala ko ho nung ako'y nag-abroad, September 20, 2020. Bago ho yung flight, nagsimba ako sa Quiapo. Father, may simbahan naman kayo sa kabila, Santa Cruz. Ba't kailangan pang pumunta sa Quiapo? Hindi ko ho alam. Bakit kailangan pong pumunta ng Quiapo? After 3 years, bumalik ko ako. At matapos ng maraming taon, hindi ko akalain, hindi ko pinangarap, hindi ko binalak na ako'y nandito ngayon sa inyong harap. Marami na ho nangyari sa buhay ko. At tiyak, nais din natin na maraming mangyari sa buhay natin ngayon. Na sana hindi tayo makakalimot sa lagi nating pinupuntahan at binabalikan ang Panginoon upang tayo'y basbasan. At ito nawa ho ang sana'y lagi nating gawi na sa pagsisimula ng taon, sa pagsisimula ng aking magagandang plano at balak sa buhay, hindi man para sa akin, kundi para sa iba, sa aking mga anak at kapatid at mahal sa buhay. Babalik at babalik ako sa Panginoon upang magdasal at magpasalamat. Palagi. Yan ho, ikalawang salita eh. Jesus repeatedly went back to the Father in the desert to pray. Palagi. Habit na niya. No? Habit na niya na sa pagtatapos ng araw at bago magsimula ang maghapon, siya'y matatagpuan ng mga alagad sa ilang nananalangin. Palagi. Ito ho ang sakit natin ng mga Pilipino. Ningas kugon. Sa umpisa lang. Di ba? Pero kaya ba nating baguhin yung ningas kugon attitude na yon na hindi lang weather, hindi lang kung may problema, hindi lang kung di ko na alam kung saan ako pupunta, kundi palagi may problema o wala, may pangangailangan o kaya'y biyaya, kapistahan man o hindi, traslasyon man o hindi, Enero man o Setyembre, palagi akong nasa harap ng Diyos, nananalangin. At yun ang ikatlo, ang pagkilala na maraming bagay tayong hindi magagawa, na tanging ang Diyos lamang ang makatutulong upang ito'y maisakatuparan. Sa Panginoon, wala pong imposible. Sa atin, may hangganan ng ating galing at kakayahan. At naway, sa pamamagitan ng panalangin, dito natin ipakikita ng may buong pagpapakumbaba na sadyang may mga bagay akong hindi magagawa sa sarili kong galing at kakayahan na tanging ang Diyos lamang ang magbibigay pasya at pagbabasbas. Hindi lang para sa akin, kundi naway para din sa iba na ipinapanalangin natin. Mismo ang Panginoong Jesus Nazareno, ito po ang ginawa. At sana tutularan natin siya sa kanyang halimbawa na palaging bumabalik sa Diyos Ama at laging nananalangin. Sana hindi lang siya, sana tayong lahat ng mga deboto susunod sa yapak at halimbawa ng Panginoon. Susunod sa Kanya, ihahatid siya sa luneta, susundan siya hanggang pagbalik sa Quiapo, at susundan siya sa Kanyang buong buhay ng pagtalima at paglilingkod sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagtulad sa Kanya. Bagong taon pa lamang po, at lagi nating inaawit, bagong taon ay... Gusto niyo kantahin ko? Wag na ho. Bagong taon ay magbagong buhay. At kung meron mang bagong buhay na sana'y makikita sa atin, dadaloy at mananalaytay,
walang iba kundi ang buhay at halimbawa ng ating pong Jesus Nazareno na ating sinasamba at ating kinikilala at nilalapitan. Ito nawa ang bunga ng ating pagdedebosyon. Ito nawa ang bunga ng ating traslasyon. At ito nawa ang maging bunga ng patuloy nating pagsamba at pagdakila sa Kanya, na tayo rin, tulad niya, ay laging babalik sa Ama palagian upang manalangin, upang ang kapangyarihan at gabay ng Panginoon ang siyang ating gabay at mangunguna hanggang maitawid natin ang taong ito. Merry Christmas po sa ating lahat. Maging masagana sana ang bagong taon at tiyak ang pagpapalay di mawawala kung ang Panginoon ang ating susundan, ang siya't lagi nating sasamahan. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo, humingi tayo ng tulong upang mapagaling at mapalapit tayo sa Panginoon ng may buong pagtitiwala. At ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming buo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang aming pamayanan naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga namatay kay Kristo naway tanggapin ng may pag-ibig at habag sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Patuloy nating ipanalangin ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, ang lahat ng mga kapwa natin deboto, ang ating mga mahal sa buhay malayo sa ating piling. Nawa ang pagpapala mo, Panginoon, ay sa amin manahan palagian. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Basbasan mo po ang mga mahal namin sa buhay malayo sa aming piling. Basbasan mo rin po ang lahat naming mga plano, balakin at hangarin sa taong ito. Basbasan mo po ang aming pagsisikap para sa mas magaan at magandang buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Pagpalain mo po ang lahat ng naging abala, ang mga tumulong at nakiisa sa Traslasyon 2025 kahapon. Gantimpalaan mo po sila ayon sa kanilang mga kahilingan, pagsisikap at pangangailangan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Maghari nawa ang kapayapaan sa buong daigdig, sa panig ng mga bansang may kaguluhan, dito sa amin sa Silangang Asya, at lalo tigit sa bawat pamilya at tahanan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. At para sa kagalingan ng mga may sakit, para sa lahat ng mga naghahanap trabaho, at para sa lahat naming mga pinapangarap at sinisimulan sa taong ito, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga personal at pamilyang kahilingan.
O Diyos, amang makapangyarihan, binigyan mo ng kasagutan ang matagal naming paghihintay. Sa pagsapit ni Jesus na isinilang sa aming piling, naway lagi namin siyang pakinggan, tularan at sundan, upang kami maihatid niya papalapit sa iyo. At naway mapasa amin din ang mga biyayang makalangit na hinihingi namin dito. Sa ngalan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa katauhan ni Jesus, ang iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong magandang balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang karikta ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana,
Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil sa pagsilang ng Panginoong Jesucristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa iisa nating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ipadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maaga pa naman po, sumagi sa isip ko ang isa sa mga ketonging pinagaling ng Panginoon. 10 sila. Isa lang ang bumalik. Nagpasalamat. Ikinatuwa ito ng Poong Jesus Nazareno. Ang sino mang bumabalik. Kaya sana po, maging pangako natin sa Panginoon, babalik ako lagi sa iyo, Lord, upang magpasalamat. At tulad ng ating dasal, upang ilayo niya tayo sa lahat ng kapahamakan, lagi tayong sa Diyos, sa Poong Nazareno, babalik. Sa pagbalik natin sa Kanya, tanggapin natin ang Kanyang ipinababahagi, ang kapayapaang makalangit na ating ihahatid sa lahat. Peace be with you.
kalat sa Ipagkaloob mo sa ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Mesiyas na isinilang, ang prinsipe ng kapayapaan, ang poong Jesus Nazarenong kasama natin sa paglalakbay. Mapalad tayong lahat na laging babalik sa Kanya upang siya'y tanggapin at tularan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at dadasalin natin ang panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, kami ang iyong mahal ang iyong pangalan. Kinikilala at pinananalingan namin nagpakababa ka sa amin at sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus ng aming mga buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo dahil Itulot mo na kami sumamo ng buong kapatatan at pagmamahal. buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa sa kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinananalangin namin ang mga pangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo, sa aming kapwa, upang magmahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian mo sa lupa hanggang sa langit at sa aming tunay na kaharian kung saan naghahari na kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Marami pong salamat sa ating choir sa pag-awit ng O Holy Night. Nakakaiyak po, di ba? Kaya po, sa mga huling araw ng Kapaskuhan, muli nating pakinggan ang mga awit pamasko na nagpapaalala na may Diyos tayong pinili tayo, nagkatawang tao upang samahan tayo ang Poong Jesus Nazareno. At sana po ang bunga ng traslasyon at debotong ito, lagi tayong babalik sa Kanya upang magpasalamat at upang gabayan niya sa pagtawid natin sa taong ito. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw.
Basbasan mo rin po ang mga pangalan, mga larawan nilang aming ipinagsisimba na di makadalo dito sa pagdiriwang dulot ng iba't ibang kadahilanan. Basbasan mo rin po ang kanilang mga dasalan at imahin. Ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo isinilang sa mundo ay laging sumainyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging ipagdiwang ang Diyos ay naririto. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay nating awitin ang himno sa Poong Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno!